kape at kamao. Magsayo panalo via brutal third round knockout. Pagkwentuhan natin yan at syempre, konting technical analysis kung paano na setup ang knockout punch. Kakatapos nga lang ng unang laban ni Mark Magsayo sa Super Featherweight Division kung saan 2 beses pinatumba at pinatulog ang kalaban niya si Isaac Avilar sa round 3. Una na nga dito ang mabilis na 4-punch combination na agarang nagpabagsak kay Avilar. Sumunod naman ng 1-punch looping left hook na siyang nakapagpabagsak at nagpatulog kay Avilar. Dahilan upang makamit ni Magsayo ang panalo via third round knockout. Nakakatakot nga sinapit ni Avilar dahil kinailangan siyang ilagay sa stretcher dahil sa sama ng kanyang pagkaka-knockout. Sa isang post nga ni Magsayo ay nagpahayag ito na pinagdadasal niya si Avilar at sinabing, "I hope Isaac is okay." Isang tunay na class act mula sa dating kampiyon. Nagpasalamat din ito sa kanyang team, sa kanyang promoter na si Sean Gibbons, kay Manny Pacquiao at sa lahat ng sumusuporta sa kanya. Ngayon, i-review naman natin kung paano pinakagat ni Magsayo sa pain si Avilar at ang napakabilis na adjustment na ginawa ni Magsayo sa loob lamang ng ilang segundo para ma-deliver ang kanyang looping left hook. So ito na mga kamao, bago pa man yung actual knockout, may nauna ng attempt itong si Magsayo ng kanyang killer left hook. So kung mapapansin nyo dito, ay si Avilar ang nasa ropes at si Magsayo naman ang nasa labas. Ang movement naman ni Avilar ay papunta sa kanyang left, kaya naman ang ginawa ni Magsayo ay ikat ang ring at i-block ang exit ni Avilar pakaliwa gamit ang biglaang lateral movement pakanan ni Magsayo. Ang totoo dito, bait or trap lang to ni Magsayo para sadyaing palabasin si Avilar sa kanyang kanan upang salubungin ang kanyang left hook. Kung mapapansin nyo dito ay sobrang obvious ng exit na binigay ni Magsayo kaya madalian lang naisip ni Avilar na baguhin ang kanyang direksyon pa kanan. Unfortunately nga nagmintis ng inches lamang itong si Magsayo dahil naunang maka-exit si Avilar. Isa rin sa dahilan ng kanyang pagmintis ay ang pagbato niya ng ordinaryong left hook kung kahit muntikan lamang ang pagtama ng kanyang kamao at kinulang siya sa range. So napaka-impressive nga ng ginawa dito ni Magsayo dahil iilang segundo lamang ay nakapag-isip agad siya ng tamang adjustment. Ngayon naman kung mapapansin nyo, same scenario na naman katulad kanina. Nasa rope si Avilar at pakaliwa ulit ang kanyang direksyon. Kaya ginawa ulit ni Magsayo ang biglaang movement pa kanan para i-block ang exit ni Avilar. At syempre, pain ulit ito na Magsayo para sa kanyang left hook. So, ano nga ba ang ginawang adjustment ni Magsayo para tumama ang kanyang left hook? Una ay ang paggamit niya ng leap or ang pagtalo niya para mas maklose ang gap nila ni Avilar. Kung mapapansin nyo dito ay medyo may kalayuan siya kay Avilar kaya kinailangan niya maklose ang distance or else di na naman siya aabot. Pangalawa ay sa halip na ordinaryong left hook katulad nung una ay looping left hook ang kanyang ginamit. Ito yung klase ng hook na mas mahaba ang range. Kung mapapansin nyo, ay sobrang banat na banat yung braso ni Magsayo dito. Pero perfect execution pa rin dahil very accurate yung pagtama ng kanyang knockout punch dahil sa extra range ng looping left hook na saktong-sakto sa panga ni Avilar. Kung mapapansin nyo nga dito, mukhang tuwan-tuwa nga si Magsayo sa kanyang panalo at binibida pa sa kanyang team ang kanyang lateral movement. Nakakamangha nga at sa high-level boxing ay ganito pala yung abilidad ng mga boksingero. Kaya, well-deserved win para kay Mark Magnifico!